Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit. Sa Parabellum at ngayong gabi, ang antas ng inis ay lampas na sa sukatan. Mga Gino, talagang lampas na sa sukatan. Nasa isang talagang kawili-wiling antas tayo ngayon. Sa madaling salita, sana ay biyo-biyokarichi kayo dahil nakikita kong may mga tao na hindi nasubaybayan ang pangyayari pero... Salamat, ito mismo ang batas ni Brandolini. Ibig sabihin, mas malaki ang enerhiyang kailangan ng tao para pabulaanan ng kalokohan kaysa sa mismong laki ng kalokohan. Pero susubukan pa rin natin. Hindi ako papayag na matalo sa isang laban na talo na. At saka gusto ko rin ng mga windmill, kaya nandito tayo ngayon. Para sa mga hindi nakasubaybay sa kwentong ito, gumawa kami ng isang maikling short pero sa short hindi mo mailalagay lahat ng impormasyon at buong debunk. Si Tulsi Gabbard, direktor ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos, ay halos nag-declassify ng mga bagong dokumento na may kinalaman sa mga laboratoryong biolohikal sa Ukraine. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga biolaboratorio ay nasa kahit saan, meron din tayo niyan dito sa Italia. Ang Spallanzani halimbawa ay isang napakasikat na Italianong biolaboratorio. Ang mga biolaboratorio ay nahahati ito sa 4 na kategorya mula antas 1 hanggang antas 4. 4 sabihin na nating sa antas 4 yun na ang pinakamataas na antas. At doon ay meron din silang Ebola, kumbaga. Kaya't ito ay isang antas ng seguridad at pamamahala na talagang napakataas. Marami sa mga laboratorio na nasa Ukraine ay antas 2, ang ilan ay antas 3, wala ni isa na antas 4. Salamat. Hanapin natin ang BSL Bravo. Ang biosafety levels ay basically ang antas ng containment na kailangan mo para pamahalaan ang ilang bagay. Ang programang Amerikano ng pagpupundo sa mga biolaboratorio ay sumasaklaw sa 120, 120, 140 na laboratorio sa buong Europa, kabilang ang mga 30 hanggang 40 sa Ukraine. Ito ay isang bagong bagay. Hindi, dahil ang bagay na ito ay talagang kakaiba at katawa-tawa para sa isang direktor ng Pambansang Intelihensya ng Estados Unidos. Ipapakita ko na ngayon ang mga bagay isa-isa, kaya sundan ninyo ako. Panimula. Ang mismong direktor ang nagsabi na ang mga dokumento ay na-declassify na, pero ang kanilang pagsusuri ay batay sa mga open source na sanggunian. At dito pa lang, may problema na tayo. Kung ang isang bagay ay open source talaga ito. Paano mo ito i-declassify? At mayroon ng kontradiksyon sa mismong paraan ng paggawa na hindi kailanman gagawin ng isang ahensya ng intelihensya, hindi higit, hindi rin kulang. Kaya, sa huli, kung titingnan mo ang ulat, ito ay isang ulat na tinatawag na information laundering, ibig sabihin ay paglilinis na impormasyon. Sa anong paraan? Isa itong operasyon kung saan halos lumilikha ng maling o mapanlinlang na impormasyon. Pero batay sa totoong impormasyon na binabago, inuulit. At nahahati ito sa 3 yugto. Ang placement na ibig sabihin ay ang paglalagay ng impormasyon, ang layering o ang pagsasalansan at ang integration. At sa huli, inilalagay mo ang nilalamang ito. At parang namanipula ito kaya nagmumukhang lehitimo. At makikita natin at pansinin ang mga salitang ginagamit, nag-declassify siya ng bagong intelligence na material. Hindi mo pwedeng i-declassify ang isang bagay na open source na, yun lang. May klasifikasyon ng mga dokumento sa intelligence na may iba't ibang antas. Kaya kung i-declassify mo ang open source na, wala itong saysay. Bakit mo i-declassify ang isang bagay na nasa mas mababang antas? Open na yon, wala nang iba pa. Kaya ano ang gusto mong i-declassify? Ang problema ay hindi lang tungkol sa bagay na ito na, mula sa pananaw ng nomenklatura ng intelligence ay walang saysay. Ang problema ay iba pa. Sa 4 na kawawang slide na na-declassify, sa totoo lang, puro copy at paste lang ang laman nun.
Ang karamihan ay galing sa isang dokumentong Ruso na ipinresenta sa UN noong 2022. Ipakikita ko ang mga PDF at pwede ninyong i-download at tingnan sa sarili ninyong oras. Na siya namang kumuha ng mga slide mula sa isang pribadong kumpanyang Amerikano, ang Black Witch. Hatch Witch. Kaya ito ay muling pagpapakita ng material na dati nang naipakita at dati na ring nagkaroon ng tugon. May opisyal na sagot ba ang UN na nagsuri sa material dahil may nagsasabi na dapat ay isang ikatlong partido na hindi mga Ruso, hindi mga Ukranyano at hindi rin mga Amerikano? Sa madaling salita, may ganitong pinagmulan. Isang team mula sa UN ang nagsuri syempre sa dosye na ginawa ng mga Ruso at ito ay isang maling resulta. Makikita ang balita sa Reuters pero nilagay ko rin lahat ng pinagmulan sa deskripsyon. Kaya ang dokumentong ipinakita ni Tulsi Gabbard, 4 na slide, sa totoo lang ay copy-paste lang. Ito ang orihinal na bersyon ng Russia. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo ang PDF. At ito naman ang bersyon na ipinakita ni Tulsi Gabbard. Pansinin ninyo na halos idinagdag lang nila ang selyo ng Office of the Director of National Intelligence, itong slide na ito, kung saan inilalarawan ang mga laboratorio, galing din ito mula sa slide na ito ng Russia mula sa dokumentong Ruso ng 2022. Magkakapareho sila, nilagyan ko ng pulang linya at halos makikita ninyo ang parehong eksaktong mga paglalarawan mula sa dokumentong Ruso hanggang sa dokumentong Amerikano. Magkapareho sila, walang pagkakaiba. Ang graphic na nakita ninyo mula sa dokumentong Ruso ay hindi pa nga gawa mismo ng dokumentong Ruso. Sa totoo lang, galing ito sa dokumentong ito mula sa Black Witch na tumatalakay sa ganitong mga bagay. Itong infographic na may lahat ng mga logo ay kinuha pa mula sa isa pang ikatlong dokumento. Si Tulsi Gabbard ay kumuha lang ng 4 na slide mula sa dokumentong Ruso na galing din sa ibang dokumento. Salamat. I-declassify niya ito, pero bukas na talaga lahat na impormasyon, pwedeng i-download ang dokumentong Ruso pati na rin yung sa Black Witch. Nilalagyan niya lang ang tatak ng direktor ng Pambansang Intelihensya at sinasabi niyang natuklasan nila ang mga pondong ito. Mamaya, titingnan din natin ang kwento ng mga pondong ito. Pansinin na kahit sa mga malalaking pagbubunyag ni Tulsi Gabbard, una, wala namang binanggit na anumang biological weapon. May technique din doon. Ibig sabihin ng technique, may dineklasipika akong bagong dokumento na medyo binago mula sa mga Ruso. Nilagyan ko ng tatak Amerikano at sasabihin ko sa iyo na natuklasan ko itong malaking pondong Amerikano na ayaw ipaalam sa iyo ng kahit sino. At doon na nagtatapos. Hindi naman nila sinasabi na tiyak na napatunayan nilang gumagawa sila ng mga sandatang biolohikal. Sinasabi lang nila na natuklasan nila ang pondong ito sa pamamagitan ng pagdeklasipika ng ilang bagay na open source naman talaga. Mayroon ding kabalintunaan na sinasabi nilang ito ay isang pangsusuri ng intelligence na ginawa mula sa open source na mga sanggunian. Pero hindi nila sinasabi na ang mga sangguniang yon ay galing sa Russia. Kaya hindi ito tungkol sa bakit mo ginagawa dahil wala naman sa ulat ang konklusyon, hindi nila sinasabi sa iyo na tingnan mo, ito ang naging konklusyon namin. Kailangan mong ikaw ang magbigay ng konklusyon at nakabase ito sa isang ideological na bagay na kung meron, ikaw ay makarasya. Pati ang mga Amerikano, kinukumpirma nila ang mga biolaboratorio. Bla bla bla, ganyan ang takbo ng usapan. Dinadala kita sa pag-iisip na hindi ko sinasabi ng direkta dahil wala akong ebidensya. Ikaw ang maglalagay ng konklusyon based sa kung saan ka nakahanay. Isa itong teknik. Ipapakita ko pa ang isa pang bagay na sa tingin ko ay napaka-interesante at nakakatawa rin. Sa loob ng lumang ulat ng Ruso, may mga mapa rin. Ito ang mga orihinal na slide ni Gabbard na ipinapakita habang nagsasalita siya. At makikita ninyo dito sa mapa na mayroong 40 laboratorio. Sa Ukraine, ito rin ang parehong mapa sa dokumentong Ruso. Medyo kakaiba ang mapang ito.
Sabihin na natin kapag gumagawa ka ng mapa, gumagawa ka ng isang pamantayan. Kaya tinatanong ko sa mga nanonood kasama ko. Iniisip ko na kapag nakita ninyo ang mga icon, iniisip ninyo na ito ay nagsasaad ng pag-iral. Pag-iral ng isang laboratorio na hinati ayon sa mga antas, makikita ninyo sa mga kulay, kaya antas dalawa't at sulok, dilaw at ang lugar kung saan matatagpuan ang laboratoryong ito. Ngayon, kung babasahin natin ang mapa, Kharkiv, okay, medyo malabo. Dnipropetrovsk, okay. Luhansk, Donetsk, okay. Dahil ang mga oblast ay kadalasang may pangalan din ng mga lungsod. Kherson, okay. Kahit na ang pangalan ng oblast ay Crimea, ayan, ang Crimea ay isa ng problema. Ang Crimea ay hindi isang lungsod na. Hindi rin ito oblast na may ganoong pangalan. Yung isa pa ay Kiev. Kiev na wala dito, narito ang Chernihiv. Nawala doon, kundi nasa hilagang silangan ng Kiev. Zakarpattia na hindi isang lungsod, kundi isang rehiyon. At naintindihan nyo na may problema. Parang sinabi ko na may biolaboratorio sa Toscana. Hindi talaga ito isang pamantayan o wika na ginagamit sa isang intelligence analysis o intelligence report. Bukod pa rito, pansinin na sa parehong mapa na ibinigay ng mga Ruso, sa tingin ko ay ginawa gamit ang artificial intelligence. Kasi sino si Veli? Naitanong namin yan sa sarili namin. Nakita namin sa OSINT si Kibdon, bakit kaya? Doon ay may maliit na baryo na may 10 bahay kung saan nahanap din ng mga analyst ng OSINT ang satellite image. Sa mga larawang iyon ng 10 bahay, walang bodega at hindi lang iyon maliliit na bahay. Kaya tsak na walang laboratorio roon. Pansinin na kahit sa pulang mapa, wala ni isang pulang tuldok. Gamit ko ang kanilang legend sa mapa. May laboratorio na level 4 kung saan talagang hinahawakan ang mga komplikadong bagay tulad sa spalansani, mga pathogen na mataas ang antas. Lahat ng iba pang laboratorio na level 1, level 2 at level 3 ay mga karaniwang bagay lang. Para mas malinaw at maintindihan natin, ang mga laboratorio ng Biosafety Level 1, 2 at 3 ay mga normal na diagnostic laboratorio ng pampublikong kalusugan kung saan tinutugunan ang mga pagkalat ng COVID. Dito rin tinutugunan ang trangkaso ng ibon, peste, African swine fever at iba pang mga ganitong uri ng sakit. Itong malaking revelasyon na ginawa ni Gabbard, malamang kinopya niya mula sa dokumentong Ruso na ipinakita ko sa inyo. Pero maaari ninyo ring i-download ito. Ito ang dokumentong Ruso. Makikita ninyo na pareho lang ang nilalaman nito at ng dokumentong Amerikano at ganon din sa Amerikano. May sinensura man dito, pwede pa rin i-download at makikita nyo pa rin ang parehong mga mapa at bagay. Sinuri ng UN ang dokumentong ito ngunit tinanggihan. 3 lang ang biolaboratorio na level 1, 2 at 3. Sono laboratori Karaniwan lang ang mga ito, dagdag pa ang mapa. Hindi ito nagbibigay ng takdang panahon. Ibig sabihin, mga laboratorio ito na noong 2022 ay umiiral. O na umiiral na noon pa. At kung umiiral na noon pa, dahil nakontrol nila ang malaking bahagi ng Donetsk at Luhansk, malamang ay nakuha na rin nila ang ilang mga biolaboratorio. Salamat, dapat nagmadali silang gumawa ng ulat tungkol doon, pero wala talagang kahit ano. Tukol naman sa Crimea, sa Donetsk at Luhansk, walang anumang ebidensya ng kung anong pagdevelop ng mga pathogen. Gamitin natin ang lohika, magkunwari tayong nag-iisip ng sabuatan. Ako si Amerika, gusto kong udyukan ang mga Ruso na sakupin ang Ukraine. Gagawa ako ng mga laboratorio na lumilika ng mga sandata ng ngalawakang pagkasira na biolohikal, mga pathogen sa level 4 na laboratorio sa Ukranya. Ang bansang pinakamadaling pasukin ng mga Ruso, ano? esistere. Sa harap mismo ng kanilang mga mata.
Mula 2014, hindi pa rin napapatunayan ng mga Ruso ang kahit ano tungkol sa mga laboratoryong ito, kahit malaki ang kakayahan nilang makapasok sa bansa at hangganan. Siyempre, dahil kailangan nating gawing mas madali para sa kanila ang mga bagay. Salamat kay Indri, Broken Bob sa Parametry Live at sa pinakamahusay na bakuna kontra kamangmangan. Nais ko sa inyo ang tagumpay sa inyong proyekto. Salamat at maghintay kayo dahil hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang ulat ni Gabbard ay walang ibinibigay na kahit anong ebidensya, sabi niya. Sa wakas ay naihayag na natin na merong mga pondong hindi lihim ang mga pondong ito. Dokumento berduraanit. Rilasciato americano Na madali ninyong mahahanap. tranquillamente online. Departamento ng Depensa, operasyon pagdating sa pagbabawas ng mga programang bilohikal at mga aktibidad. Iwasan sa Ukraine. Lahat ito ay pampubliko. Ang mga dokumentong ito ay inilathala ng Estado ng Ukraine, ng Departamento ng Estado ng Amerika, ng Embahada ng Ukraine, ng Embahada ng Amerika at ng Embahada ng Ukraine at mula pa noong 2005 ay mayroon ng ganitong programa. May mga bagay na ganito. Mula pa noong 2005 ay mayroon ng ganitong programa, 2005. Ang Estados Unidos ay nag-i-invest ng humigit kumulang 200 milyon sa Ukraine mula pa noong 2005 bilang suporta sa 46 na laboratorio ng Ukraine, mga lugar ng pagsusuri at iba pa. Upang mapataas ang antas ng biological na seguridad, kaligtasan at pagmamanman para sa mga tao at hayop. Lahat ito ay nailathala. Walang anumang revelasyon ng kahit ano. Lahat ay pampubliko. Kaya't halos may direktor tayo ng pambansang intelihensya na muling inayos ang isang file na sa totoo lang ay pula. Nilalagyan niya ng tatak ng Amerika at sinasabing declassified ito, pero open sources naman ang basehan kaya wala talagang i-declassify. Ipinapakita lang daw nito ang napakalaking sabwatan sa pagpopondo sa mga biolaboratorio kahit pampubliko naman ito. Ito ang kasunduang na ida-download din mula sa mga Ukrainian na website. Sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika at Ukraine, nilagdaan noong Agosto 29, 2005, punta tayo sa Pahinya 3. Kasunduan sa pagitan ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ng Amerika at ng Ministro ng Kalusugan ng Ukraine. Tungkol sa kooperasyon sa pag-iwas at pagpigil sa pagkalat ng teknolohiya, pathogen at iba pang magamit sa paggawa ng sandatang biological. Lahat ito ay pampubliko. Walang anumang sabwatan, walang nagtatago ng mga bagay na ito dito. Baliwalain na lang natin ang sinasabi ng magkabilang panig at iba pa. Lahat ng ito ay nakita ko online. Sa mga website ng mga taong di umano ay nagtatago ng lahat, kaya mga Ukrainyano at mga Amerikano. Iyon lang, pampubliko lahat ito. Makikita ninyo ang mga link sa description. Kaya pati itong kwento na nagbunyag daw ng kung anong kamanghamanghang dokumento, lahat ng ito ay pampubliko rin. Wala nang iba, wala nang kulang. Pwede ninyong i-download ang mga ito mismo. Sa kabilang banda, ang Embahada ng Amerika sa Kyiv ang naglalatala ng mga ganitong bagay. Tingnan ninyo, ilalagay ko lahat ng link sa chat dahil lagi kong nilalagay ang mga source, palagi sa dulo. Isang Amerikanong dokumento mula 2011 tungkol sa pondo. Nauna ang dokumento ng Embahada. Dokumento ito mula sa Kagawaran ng Depensa ng Amerika noong Marso 11, 2022. Lahat ng yan ay mga dokumentong maaari ninyong i-download. Ito naman ang press release ni Tulsi Gabbard. 4 na slide na kinopya kung saan-saan. Ibig sabihin, lahat ng ito ay mga bagay na hindi naman sikreto. Wala nang iba pa. Ito ang original na dokumento ng Russia. Yung huling link nilagay ko na sa chat. Ito ang link ng UN na nakakita na ng dokumentong ipinakita ng mga Ruso noong 2022. Narito, lahat ng dokumentong pwede ninyong i-download ng walang abala.
Ilalagay ko ang original na mga link, hindi pinaikli ng YouTube o Telegram. Ito ang mga direktang link sa mga site na nagho-host ng mga ito. At ito ang original na dokumento mula sa Black & Veatch. Mula sa kanilang website. Ano ang aral ng kwento? Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon. Kung logical ang pagtingin, wala itong saysay. Talagang wala itong saysay. Ang mismong katotohanan na ipinapahayag mo na dinideclassify mo ang mga dokumento na open source naman talaga. Hindi ito open source kasi ginamit lang nila ang open source tapos inulit ang pagsusuri. Dahil wala namang anumang pagsusuri, kinukuha lang nila literal ang mga slide ng Russo at sa katunayan, may mga bahagi pa silang sinesensor. Sa totoo, lahat ng dokumentong ito ay matagal nang nasa publiko. Ang ilan ay mga 15 taon na. Ang mga kasunduan ay mula 2005 at ilan ay nung 2019. At iba pa. Kaya ang tanging layunin ng ganitong klase ng operasyon ay ang muling paggamit o pagre-recycle ng impormasyon. Ibig sabihin, lumikha ng isang pekeng kwento na batay sa mga bagay, kumbaga, sa pagkakataong ito gamit ang estilong Amerikano imbes na Ruso, na syempre, bahagi rin sila sa issue. Sa tingin ko, mga Amerikano ang nagpalabas nito. Kapag sila ang nagsabi, pinaniniwalaan agad na totoo. Sa totoo lang, kung titignan mo lahat ng bagay, mapapansin mong talagang hindi ito totoo. Bahala na kayo kung ano ang paniniwalaan ninyo. Nandyan na ang mga dokumento, pwede ninyong tingnan. Kaya hindi ito usapang opinyon lang, sa tingin ko, o mga ganong bagay. Tingnan ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Biosafety Level Classification. Walang ipinapakitang level 4 na laboratorio sa mismong mapa ng Russia. Sa Ukraine, ito ang 4 na slide na inilabas ng opisina ng Direktor ng Pambansang Intelligence. Lahat ng datos na nandito ay kinuha mismo mula sa mga Russian na slide. Pero hindi man lang ito muling inayos ng DC. Kunin mo lang ang isinulat at i-rework mo, ikaw ang gagawa ng table. Wala ring ganon, literal na copy-paste gamit ang Paint. Ibig sabihin, ganito ang level. Pansinin mo kung alin ang mga bahagi na nasensor niya. Anong mga yon? Yung mga bahagi kung saan halatang luma na ang dokumento at galing talaga sa isang dokumentong Ruso. Na-declassify ni Gabbard noong 23 Abril 2026. Sayang lang at itong bagay na to ay 4 na taon nang nasa online. Wala nang iba, wala nang kulang. Kaya, bakit na ba pinag-uusapan ng husto ang tungkol sa mga biolaboratoryong ito? Dahil kapag kumuha ka ng dalawang nag-uusap at ang isa ay makarusya at ang isa ay hindi makarusya, yung hindi makarusya ay itatanggi na umiiral ang mga iyon. Mahirap ipaliwanag ang ganito. Ang makarusya ay naniniwalang totoo ito dahil kinumpirma ni Tulsi Gabbard. Ang mga bagay na ito ay hindi opinyon lang. Kung kukuha ako ng isang dokumentong Ruso at pareho ito sa dokumento ni Gabbard at yung parehong dokumentong Ruso ay talagang napakasama ng pagkakagawa, wala nang masyadong masasabi tungkol sa dokumento, malinaw ang intensyong manloko ng operasyong ito, lalo na't malapit na siyang umalis sa opisina dahil aalis na siya maya-maya. Ang tanong ay, maganda ang tanong na ito. Mga kairan, magandang tanong. Noong 2005, kailangan ba talagang gawin yon sa Ukraine? Hindi naman kailangang sa Ukraine gawin yon. Ginawa ba nila ito? Tingnan mo, napakaganda ng tanong na ito. Karamihan sa mga laboratorio ay hindi nilika, dati na silang umiiral at galing sa Unyong Sobyet. Kapag may mga pathogen ka na mataas ang antas, mahirap silang itapon o sirain. Kaya hindi bababa sa kalahati ng mga laboratoryong ito ay mula pa sa Unyong Sobyet. At pinanatili ito ng mga Ukranyano, syempre. Delikado ang mga ito dahil kulang sila sa pera para mapanatili ang lahat ng ito. Kaya ang mga Amerikano, kung titingnan mo rin kung ano ang nakasulat sa kasunduan noong 2005, pinabuwag rin nila ang mga iyon. Medyo parang usapan na tingnan natin. Ang pera para mapanatili ang ilan, ang iba naman ay kailangang bogin, pamahalaan at BPK sa tulong ng pera mula sa ibang bansa. Dahil kasama yon, hindi ko mababasa sa inyo 100 milyon nakalagay sa dokumento.
pero kasama rin yon sa kasunduan tungkol sa pagbuwag ng nuklear. Nandyan din yon. Nandyan din ang usapan tungkol sa pagbuwag ng nuklear. Sa loob, lahat ng armas, hindi lang yung mga bacteriological, laboratorio, mga ganong bagay, nandun talaga ang usapan na tulungan nating pamahalaan ang lahat ng ito. Kung babasahin ninyo yung tungkol sa 2005 na weapons proliferation, pinag-uusapan din doon ang tungkol sa nuclear, hindi lang sa biological, at ito ay interesante. Tingnan mo, nais ipatupad ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika at Ukraine tungkol sa tulong sa Ukraine sa pag-aalis ng mga estratehikong sandatang nuklear at pagpigil sa pagkalat ng mga sandata na malawakang pagkawasak. Kaya tumutukoy ito sa parehong nuklear na nagawa na at yon ay inasikaso syempre bilang pangunahing prioridad. Noon pa man, hindi naman walang silbi ang mga laboratoryong ito. Nagsisilbi rin sila ng mga tungkuling panlipunan at patuloy pa rin gumaganap ng mga tungkuling panlipunan. Lahat ng ito ay ginawa, syempre, kasama ang sentro ng pangkalusugan ng epidemiolohiya ng Kyiv, iba pang mga institusyon ng pananaliksik sa Odessa at sa iba pang mga lugar. Kaya mas malawak ang programa. Ito ay bahagi lamang ng programa dahil sa loob nito ay may pag-aaral din ng mga pathogen at mga katulad na bagay. Hindi nila ito nilikha mula sa wala. Tumulong din silang mapanatili ang mga lumang bagay mula pa sa panahon ng Soviet. Kaya mas malawak pa ang usapan dito, dapat basahin ang buong dokumento para maintindihan kung gaano karaming bagay pa ang pinamamahalaan ng kasunduang ito. At ang pondong ito ay hindi lang tungkol sa mga biolaboratorio at IBP, kundi pati na rin sa gas, mga chemical na ahente at marami pang ibang bagay bukod pa sa nukleyar. Kaya hindi lahat ay mga lumang laboratorio, siguradong may mga laboratorio rin na bagong ginawa. Dahil maaring lumana ang kagamitan at sa rehiyong iyon ay wala pang isa, pero marami ay matagal nang umiiral. Hindi rin naman nakapagtataka na ang mapa ng Russia ay kinabibilangan din ng mga bagay na talagang luma mula pa noong panahon ng Soviet. Ang mga dokumento ay ginawa at ang mga dokumentong Ruso ay ginawa ng pabara-bara. Ang katotohanan na tinutukoy mo na mayroong isang laboratorio na nasa Crimea o malapit doon ay hindi ibig sabihin na may ibig sabihin yon. Sino ang napunta sa maling lugar? Si CERN. Ibig sabihin, hindi alam ng mga Ruso ang heograpiya ng Ukraine. Hindi ka panipaniwala na gumagawa ka ng ulat ng mga yon na mga 100 pahina tungkol sa kung nasaan ang mga laboratorio na iyong inirereklamo. At hindi mo kayang ilagay sa mapa ang mga lokasyon ng CERN na mali naman talaga ang posisyon sa mapa. Ang ilang mga laboratorio ay nakatalaga sa mga lungsod, ang iba naman ay sa mga rehiyon, parang ganon. Naiintindihan mo ba na kaya ginawa ang mapang ganito ay dahil may pagkakamali? Kanino ba ang pagkakamaling iyon? Kapag humingi ka sa artificial intelligence na gumawa ng mapa, pwedeng magkamali ang ganitong bagay. Dahil sa pagkakalapit, malamang napagpalit niya ang isang lugar sa isa pa. 2 lugar yan na magkapangalan, pero ang isa'y baryo lang na may 10 bahay at ang isa'y dating kabisera. Maraming pagkakamali dahil sa pagiging magkalapit, malinaw na mula lang sa isang henerasyon. Sa iba, hindi nabigyan ng wastong tagubilin ang artificial intelligence. At ginawa niya ito ng basta-basta lang. Kasi kung may gustong magpaniwala sa akin na hindi alam ng mga Ruso ang heograpiya ng Ukraine, ewan ko na lang. Gaya ng sasabihin ng iba. Kaya, gaya ng nakikita ninyo, nakuha nyo na lahat ng mga dokumento, na-download nyo na, tiningnan nyo na, ikinumpara nyo na, at makikita nyo naman na puro copy-paste lang ang mga yon. Wala nang iba, kulang o sobra. Hindi ba't hindi naman ginamit ang mga pangalan ng Ruso sa mga gumawa nito? Isinumite ng mga Ruso ang ulat sa UN sa Ingles. Kaya walang mga pagkakamali, wala ng iba, wala ring sobra. At baka hindi lang naman yon ang mga problema ng ulat na yon. Diyan tayo napupunta sa isa pang issue na kailangan ding linawin dahil ang dami talagang kaguluhan nitong mga panahong ito. Ilang araw lang ang nakalipas, binomba na naman gaya ng dati
at tinamaan ang isang makasaysayang studio ng pelikula sa Kyiv. Sasabihin ng iba, ano ngayon? Anong halaga ng Dovzhenko Film Studio? Nabanggit ko na yan. Doon nakaimbak ang makasaysayang pelikula at iba pa. At sasabihin ng iba, bakit mo ba pinag-uusapan yung mga bagay na yan? Kasi nagsisinungaling siya. Lumalabas itong gulo tungkol sa biolab na wala namang napapatunayan. Ayon sa ulat ng Gabara, natuklasan lang nila ang pagpopondo pero hindi nila binanggit kung may dinedevelop na o iba pang bagay. Binababato lang niya at hinahayaan ang iba gumawa ng sariling bersyon. Ang sikreto talaga ay gamitin ang sariling autoridad sa pagbuo ng isang usapan. Pero hindi ko naman talaga sinasabi sa'yo kung ano talaga ang nahanap ko. Inilalahad ko lang ito ng medyo pangkalahatan para ikaw mismo ang makabuo ng sarili mong konklusyon. Hindi nila inilalagay ang kanilang tatak, sinasabi lang natin ito, ganon. Sa madaling salita, tinamaan itong mga studio ng pelikula ni Dovzhenko, nasira ang koleksyon ng mga kasuotan sa tingin ko, mga pelikula at mga ganung bagay. Sa Ukraina. At may kumakalat na ilang mga larawan. Tulad ng nakikita ninyo, ito ang mga orihinal na video screen kumbaga ng video na inilabas ng mga entidad ng Ukraina. Bakit nagkaroon ng gulo? Ngayon ipapaliwanag ko sa inyo ang orihinal na video. Ito ang video na muling ipinakalat ng propaganda ng Rusya. Mga frame lang ito, hindi ito isang video. Isang frame lang ito. Pansinin ninyo ang mga yero na ito na may mga butas. Ipinapakita ng mga Ruso na sa loob ng studio, gumagawa raw ng mga drone ang mga Ukraino dahil ito raw ang mga pakpak ng drone. Kita ninyo. Kita ninyo na tumutugma ang mga butas. Sa totoo lang, ang sinasabi ng mga maka-Ruso ay sa loob ng makasaysayang studio na ito ay gumagawa sila ng mga drone. May dalawang maliit na problema. Una, ang mga drone ay hindi gawa sa yero. Ang mga drone ay gawa sa napakagaan na material. Kung may ganitong bigat sa ibabaw nila, siguradong pipi sila. Una. Pangalawa, ito ang pulis. Ang original na video mula sa balitang Ukrainian. Tinutumba nila sa gilid. Mukha ring kalawangin, pero ang plastic na material na ginamit sa paggawa ng mga drone ay napakagaan. Sa bigat niyon, tiyak pipi silang lahat. Pero parang mga yero lang kasi alam mo, parang mga yero lang talaga. Kasi ang artificial intelligence na ginamit para manipulahin ang mga screen sa video ay nag-upscale. Ito ang ipinakita ng mga Ruso. Mapapansin na kitang-kita ang mga ladrilyo, malinaw din ang mga pakpak ng drone at iba pa. Ito ang original na video, syempre medyo mas mababa ang kalidad, mga ganon, sabihin na natin. May mga tambak na mga kalat ng pagkasira na hindi mo masyadong maintindihan. Ito ang original na larawan. Ito naman ang larawan na inedit gamit ang upscaling ng artificial intelligence. Ngayon, kung gumagamit ako ng Photoshop para gumawa ng mga cover at gusto kong alisin halimbawa ang mga punong ito sa Photoshop, sinasabi ko na punan ang bakante gamit ang approximation. Ibig sabihin, kukunin niya ang mga elementong pinakamalapit at halos pinupunan din niya ang bahaging yon gamit ang konteksto. Sige, ang konteksto. Ano ang problema kapag nag-upscale ka? Nakakatawa na sa mababang resolusyon na bersyon na ipinakita sa Ukrainian na video, malinaw na makikita ang mga hati ng yero habang sa bersyon na mataas ang kalidad na inilabas ng mga Ruso, nawawala ang mga hati ng yero. At lumilitaw din ang mga ladrilyo gaya ng makikita mo, dito wala, dito meron.
Ganito gumagana ang upscale o kapag sinusubukan ng Photoshop na punan ang mga bagay na hindi nito maintindihan gamit ang mga bagay na naiintindihan nito. Kaya itong tumpok ng mga debris na walang anyo ay nagiging parang tumpok ng mga ladrilyo. Pinuno nito gamit ang mga bagay na may kabuluhan, hindi sobra at hindi rin kulang. Tinatawag ito ang pag-fill base sa konteksto ng kalapitan. Isa itong function na meron ka sa Photoshop at meron din sa iba't ibang artificial intelligence. Moral ang kwento, ang dahilan daw ay hindi nila tinamaan ang studio dahil studio ito, kundi dahil dito ginagawa ang mga drone. Sa totoo lang, gaya na makikita sa orihinal na larawan, wala talagang pagkakahawig at wala talagang saysay base sa itsura nila. Ang mga materyales ng mga drone ay siguro daw madudurog sa bigat ng mga batong yon. Diyan ayan, madalas mangyari ang ganitong laro at maraming naloloko dahil depende sa ideolohiya, hindi talaga alam kung sino. Gusto mo talagang makita ang totoong itsura at nangyayari? Punta tayo sa kwento ng taong ito na medyo kakaiba. Siyempre. Dito rin pinag-uusapan si Simeon Sepesky na isang disidenteng Ruso na naninirahan sa Polonya malapit sa hangganan ng Belarus at gumagawa ng maraming sabihin na nating sining na syempre nakakainis kay Putin. Pero kailangan kong maging tapat dito, lahat ng mga super pro-Ukrainian, Atlantista at iba pa, inilalarawan ng taong ito bilang isang kawawang tao, anti-Ruso, artista at kung ano-ano pa. Kaya, salamat. Pero may iwa pa. Hindi lang niya inaatake sina Putin, Kadyrov at iba pa, kaya may kasaysayan din ng mga taong pinatay na makikita natin ngayon ng mga Ruso o yung mga hinabol nila, yung piloto na tumakas papuntang Espanya at iba pa. Kaya malamang nga nakakaabala siya, pero nakakaabala rin siya sa mga Ukranyano. Ngayon, makikita natin dito ang ilang larawan niya, pero siya rin mismo ang gumagawa ng mga larawang ito, kaya ito ay larawan na siya rin ang gumawa. Kung saan nandun si Yermak, nakarda-karga si Zelensky na ginawang may malaking ilong na parang karikatura ng isang Hudyo na umiihi sa likod ng isang malinaw na isang Cossack. Ganon din naman si Putin kasama ang kanya. Kaya isa itong kritisismo kung saan ang kapangyarihan, sa totoo lang, ay tumatawa at umiihi sa mga mahihirap ng dalawang bansa na sa katotohanan ay naglalabanan, gaya ng makikita, pinipisil nila ang mga mata ng isa't isa. Kaya para sa kanyang critical na propaganda, kaya nang bahala sa magkabilang panig. Napunta rin siya sa site na Mirosves, na isang Ukrainian na website kung saan inilalatala sa madaling salita ang mga taong kontra sa Ukraine o hinahanap, kumbaga dahil sa kanilang mga gawain kontra sa Ukraine. Kaya hindi siya mahal ng mga Ukrainian, pati na rin ng mga Ruso. Sinasabi ko lang ito para sa katapatan, para ipakitang kakaiba ang ugali niya. Sa totoo lang, pagkatapos ay nahuli ng mga taga-Poland ang dalawang Belarusia na nagtangkang pumasok sa embahada ng Belarus o baka konsulado yon sa Poland. Kaya alam natin na sila ay parehong Belarusian, kaya hindi malamang nagagamitin sila ng mga Ukrainian. At halos 70% ng kanyang sining, ng kanyang propaganda, ng kanyang kritisismo ay nakatuon kay Putin, kay Kadyrov, Gerasimov, Shoigu at iba pa. Kaya malamang based na rin sa malawak na kasaysayan ng mga aktibidad ng Russia laban sa mga disidente, malaki ang posibilidad na mga Ruso ang may pakana nito. Kaya ipapakita ko rin sa inyo ang pag-aresto. Karaniwan, ang teknik ay suhulan ang mga tao, papagawin sila ng isang misyon at bayaran sila gamit ang crypto o mga cryptocurrency. Ito ang pag-aresto sa isa sa dalawa na nagtangkang. Sa konsulado o sa embahada ng Belarus sa Poland, hinuli siya ng mga awtoridad mismo sa pasukan. Marahil ay inaasahan nila na gagawin niya ito.
Kaya kahit isa sa dalawa ang nahuli, hindi ko alam pero tingin ko nakuha rin nila ang pangalawa. Pati ang pangalawa, naaresto rin siya. Pero batay sa kasaysayan, malaki ang posibilidad na mga Ruso sila. May isang mahusay na gumagamit ng X na sinusundan din ako na gumawa ng rekonstruksyon ng lahat ng mga kaso. Hindi lang yung kay Simeon Skrepecki, yung kartunista at Ilbapa. Pati na rin lahat ng nangyari noon. Halimbawa, noong Pebrero 2024, si Maxim Kuzminov, isang Russian na disertor na nagdala ng helicopter sa Ukraine, ay natagpuang patay sa Alicante, Spain. Noong Marso 2020, inatake si Leonid Volkov, kasamahan ni Navalny, gamit ang martilyo sa harap ng kanyang bahay sa Vilnius. 2 Polako ang kalaunan ay inaresto sa Poland. Inanunsyo rin ng ahensya ang ilang investigasyon. Ipinapakita ng mga investigasyon ng Poland ng bilang ng mga inaresto dahil sa kaso ng espiya at mga pinaghihinalaan ay tumaas ng 10 beses kumpara noong 2022. Noong Marso 2020, nasunog ang bodega sa Londres na may mga generator at Starlink para sa Ukraine. Ang pag-atake ay inorganisa ng Wagner Network. At napakarami pang ibang kaso, gaya ng nakikita ninyo, na palaging nauugnay sa mga aksyon na isinagawa, kadalasan sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga tao online. I-recruit kita, ipapagawa ko sa iyo ang bagay na yon at kapag natapos mo, babayaran kita. Kaya kahit mahuli mo ang mga cell o mapigilan mo ang cell, hindi mo pa rin nabubuwag ang sistema. Dahil ang sistema ay dumadaan sa maraming antas ng tagapamagitan. Pagkatapos sa isa pa, noong Hulyo 2020, nagliyab ang mga aparatong pampasunog na nakatago bilang mga electric massager na nagliyab sa isang hub ng DHL sa Leipzig at Birmingham. Sabi ng kanluraning intelihensya, sinusubukan ng mga Ruso kung kaya nilang sunugin ang mga kargamentong eroplano papuntang Amerika o Ukranya. Noong Hulyo 2020 kung natatandaan ninyo, napigilan nila ang plano na patayin si Armin Paperger, ang CEO ng Rheinmetall. Mayo 2025, sunod-sunod na sunog ang tumama sa mga ari-ariang konektado kay punong ministro Keir Starmer ng Britanya, isang kotse at 2 bahay sa Hilaga. Ng London, ang tagapag-ugnay na kilala bilang Elmoni sa Telegram ay konektado kay name-no-name 57 grupo ng mga hacker na laging may ugnayan sa Russian Federation. Kaya, gaya ng nakikita natin, nagpapatuloy pa ito. Gaya ng nakikita natin, may mahabang kasaysayan ng mga aktibidad sa ganitong paraan. Kaya malamang sila nga yun, pero hindi rin sila gusto ng mga Ukrainian. Mahilig ang taong yon na manakit sa kaliwat kanan. Ang pananaw niya sa kapangyarihan ay hindi lang laban kay Putin, kundi pati sa buong establishmento. Malamang gumawa rin siya ng mga karikatura ng ibang mga leader, mga ganong bagay, kahit na nakatuon siya. Marami ang nagtanong sa akin na pag-usapan si Elvira na Biolina dahil may pahayag si Peskov na nagsasabing siya ay may sakit. Sabi niya, huwag nating bigyan daan ang kakaibang Kyora. Dahil dapat siyang dumalo sa forum sa St. Petersburg at sa isa pang naunang pagpupulong pero hindi siya nagpakita. At pati na rin si Peskov ay nagbigay ng ganitong pahayag. Sa totoo lang, dapat siyang magpakita sa press conference sa ika-19 ng Hunyo, kaya 2 araw mula ngayon. Kaya 2 araw mula ngayon malalaman natin nasaan si Biolina. Dahil kung hindi pa rin siya magpakita sa ikatlo, ayoko sanang isipin na ang sipon na nakuha niya ay dahil sa isang bukas na bintana. Alam nyo naman, kapag sinasabi ko ang bukas na bintana, kabisado nyo na ang tradisyon. Tiyak na interesante makita na sa forum sa St. Petersburg at sa isa pang pagpupulong, si Putin ang nagsasalita tungkol sa mga isyong bangko at hindi si Biolina, at matagal-tagal na rin na pinag-uusapan na si Biolina ay hindi pabor sa digmaan at matagal na niyang gustong pigilan ang paggastos dahil sa totoo lang, magaling siya, kailangan nating aminin. Hindi naman siya inutil, bihira ang magkaroon ng direktor ng Bangko Sentral na katulad ni Biolina, lalo na sa sitwasyon ng Russia. Pero masasabi nating medyo nagkaroon siya ng banggaan kay Putin.
Nakapagtataka na sa huling dalawang pagpupulong, si Putin nang tumalakay sa mga isyong pang-ekonomiya, interest rate at bangko sentral, hindi siya. Sa pagkakaalam ko, matatapos ang kanyang termino sa 2027 o parang ganon. Makikita natin kung lilitaw siya ulit. Tinanong ninyo ako, pero bukod sa mga nasabi na o sa mga pagkakataong nawala siya, wala nang ibang masasabi. Sa loob ng 2 araw, malalaman natin ang totoo. Kung sa loob ng 2 araw, mag-iimbento na naman sila ng bagong kasinungalingan, may sakit, bakasyon at bubuta, may tinatago talaga. Maaring hindi nila siya tinanggal, pero sigurado akong pinaalis nila siya. Kasi sa tingin ko, hindi siya pumayag. May mga hakbang siya na hindi niya itinuturing na tama sa pananalapi kumpara sa sitwasyon ng Bangko Sentral ng Russia. Bukod pa doon, isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo, palaging nasa tabi ni Putin. Isipin mo, 10 taon na siyang nandoon, hindi biro yun. Ang kanyang pagliban dahil sa sakit ay nagkaroon ng politikal na kahulugan, lalo na't binatiko siya ng mga negosyanteng Ruso matapos niyang itaas ang interest rate sa 21 noong 2024. Isang hakbang na ang layunin ay pigilan ang inflasyon. Ngunit nagkaroon ng hindi magandang epekto na bumagal ang paglago ng ekonomiya mula 4.9 noong 2023 hanggang 1 noong 2025. Kaya makikita natin kung ano ang totoo tungkol kay Nabi Ulina pagkalipas ng ilang araw, wala nang iba pa. Kaya hindi ako gagawa ng mga kakaibang teorya dahil malapit na ang totoong pagsubok. At malalaman natin kung magdadahilan pa sila ng iba, magsisimula na rin akong magduda ng husto. Napansin ko na maraming tao kamakailan ang nag-uusap tungkol sa posibleng pag-atake ng mga Ruso mula sa Belarus. Nakita ko rin sa maraming mga website at pati na rin sa mga YouTube channel ng pagsusuri na pinag-uusapan ang posibilidad na gamitin ng mga Ruso ang Belarus o isali ang Belarus sa digmaan. Sa totoo lang, ang mga huling pahayag na ginawa ni Lukashenko nagpapakita na hindi siya interesado na madamay o mahila. Ano ang ibig sabihin? Siya mismo ang nagsabi. Tumutukoy siya kay Zelensky. Nagsorry si Lukashenko kay Zelensky para sa kanyang matitinding pahayag. Sabi niya, kung nasaktan ko si Vladimir Alexandrovich Zelensky, humihingi ako ng paumanhin sa mga salitang yon, siguro hindi ko na dapat sinabi, lalo na't nasa gitna pa siya ng digmaan. Naiintindihan din niya ng lubos na mula sa Belarus at lalo na mula sa akin mismo, hindi dapat asahan ang anumang aksyong militar. Salamat! Ipinapaiwatig niyang napaka-vulnerable nila sa militar. Kung aatakihin ng Ukraine ang Belarus, dahil ng pag-atake nila sa Russia, hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili. Sabi niya, malinaw naming alam na ang aming mga pangunahing pasilidad para sa mahahalagang serbisyo, industriya at lohistika ay target ng pag-atake, gaya ng sinabi nila. Nakaplano na sila ng 500 target na ganito sa teritoryo ng Belarus. Handa na rin ang Belarus para sa atin. Kung aatakihin nila ang Kyiv mula teritoryo ng Belarus, lalawak ang frontline ng 1,500 kilometer at sa takbo ng digmaan na yon, kami at ang mga Ruso ay hindi kayang protektahan ang lugar na ito. Sa totoo lang, sa Biyernes ay magkakaroon tayo ng live kasama si Eduardo Fontana tungkol sa depensa ng Moscow. At tulad ng bilang ng mga sistemang anti-aeroplano ng mga Ruso, hindi ito sapat para maprotektahan ng lahat. Kung natatandaan ninyo, nag-live ako nung nakaraan, tinawag kong Mahal ang Lorso, kung saan ipinakita ko kung paano sistematikong winawasak ng mga Ukrainian sa front ng Kherson, Crimea, Zaporizhia ang mga radar, early warning systems, Buk, Pansir, S-300, S-400. Sa madaling salita, parang naging kapos ang depensa aspetong ito. Kung pagsasamahin natin ang mga pag-atake sa Moscow, halimbawa yung sa refinery o yung nauna pa, mapapansin natin na napipilitan na ang mga Ruso na ipagtanggol ang Moscow. Pati sa politika, napipilitan silang magdepensa. Sa ngayon, mas marami pang anti-air system ang Moscow kaysa sa pinagsamang buong front ng Kherson, Crimea at Zaporizhia.
Kaya sa isang banda, winasak ng mga Ukranyano, sa katunayan gumagawa sila ng malaking operasyon ng pag-atake sa logistika ng mga Ruso sa kahabaan ng kalsada ng Mariupol, Melitopol at Crimea. Paminsan-minsan, tinutukso nila ang Moscow at hindi ito pinapalakas kaya kailangang depensahan, na lalo pang nagdudulot ng mas malaking pagkaubos, kumbaga, sa mga kakayahan sa depensa sa himpapawid ng mga Ruso. Kaya nagiging kapos na ang depensa at sadyang idinisenyo ito ng mga Ukrainyano. Mas malinaw ito sa datos. Balikan at hanapin ang live ni Orso mga isang buwan o buwan at kalahati nang nakalipas kung saan ipinakita ko ang datos. At pinag-uusapan ko mismo ang tungkol sa posibilidad na ito. Kung pagsasamain pa natin ito sa mga Ukrainyano na nakatanggap ng ilang mga guided bomb mula sa mga Amerikano na pinondohan ng mga Europeo, nakabuo na rin sila ng sarili nilang kit para sa kanilang mga glide bomb. Lalo pa silang nagsasanay gamit ang F-16 at Mirage 2000. Pagsamain mo lahat ng mga bagay na ito at malamang, unti-unti silang magsisimula. Malamang magsisimula silang maghulog ng mga bomba sa mga lugar ng Kherson, Zaporizhia o mga katulad nito. Kapag ang sistemang pangkontra-ere ng Russia sa lugar ay labis ng humina o nabawasan, sabihin na natin ng kanilang lakas sa depensa sa ere, pabor sa mga lugar na mas sensitibo at mas mahalaga sa politika. Huling balita, pagkatapos ay tatalakayin natin ang labanan. Ilang oras lang ang nakalipas, may ibinunyag ang mga Ukrainian. Ang bagong sasakyang pang-ilalim ng dagat na ito ay tinatawag na Sea Trident, Tridenteng dagat, at ito ay isang magandang drone sa ilalim ng dagat na may malaking potensyal na pampasabog. Kapag ito ay nakabangga sa isang barko ng Ghost Fleet o sa isang sasakyan, isang barkong militar ang sasabog. 1,000 kilo ng pampasabog. Kahit ang tulay ng Kherson ay hindi makakaligtas kung may dalawa sa mga ito na babangga sa mga haligi nito. At kung tama ang hinala ko, makikita natin ang mga ito sa aksyon. Sa katunayan, kapag ipinapakita na nila sa atin ang mga ito, ibig sabihin ay ginagamit na talaga sila. Salamat! Maaari kong pagsamahin ang mga drone sa ibabaw ng tubig gamit ang mga drone sa ilalim ng dagat na ito. Para na rin itong maliit na submarino. Medyo kahawig ito ng konsepto ng ating baboy nung ikalawang digmaang pandigdig, pero ito ay ganap na otonomo, kaya nitong umabot hanggang 60 metro, hindi ito ganoon kabilis. Umabot ito ng 10 knots mga 18.5 kilometro kada oras. Kaya abutin ito ng maraming oras bago makarating sa Sebastopoli o sa kabila sa Dagat Azov o sa kabilang bahagi ng baybayin ng Dagat Itim. Pero makakarating ito sa layong 50 hanggang 60 metro kaya napakahirap itong matukoy. Siyempre, may mga sonar network ang mga Ruso at iba pa, pero isa itong napakasarap na porcheta na punong-puno ng laman mula sa Richa. Para gamitin ang sariling paghahambing, tiyak na makikita natin ito sa aksyon agad. Kaya, para tapusin ang bahagi ng balita ng debunk at iba pa, siguradong tumugon ang mga Ukrainyano sa pag-atake na tumama sa simbahan at sa studio sa pamamagitan ng pag-atake sa refineria sa Moscow. Tapos, napakahalagang refineria ito dahil ito ang gumagawa na hindi bababa sa 40% ng lahat ng gasolina na ginagamit sa Moscow. Pero tuloy pa rin at interesanteng isipin na natamaan nila ito. Sa kabila ng pagpapalakas ng depensang sistema ng Moscow na may 3 magkakapatong na singsing ng mga depensang sistema na nakakabig pa sa ibabaw ng mga gusali. Gamit ang mga crane, nagiging problemang pampulitika ito dahil kapag tinamaan ng Moscow, kailangan dagdagan ng seguridad. At kung talagang kulang sila sa mga sistemang panangga, hindi maiiwasan. Isang uri ito ng pag-iusbong. Anong pampulitika ang problema ng Moscow ang inaatake? Alin sa dalawa ang pipiliin mong ipagtanggol kung kapos ka? Ito ay isang sitwasyon na nililika ng mga Ukrainyano at kailangang harapin ng mga Ruso
Nakita na natin ito. Ginawa rin nila ito sa San Pedro Burgo, sakto noong may International Forum. Pero malapit lang yon, mga 10 kilometro mula sa Russian International Economic Forum. Sa likod, makikita ang mga itim na usok mula sa pag-atake ng Ukraine, kaya malaking pinsala ito sa imahe. Tinutulungan ka nila maghanap ng pinakamagandang panlaba at kapag nakita nilang naghahanap ka ng panlaba, ako naman naghahanap ng mga modelong laruan, pinapakita mo sa akin ang mga modelong laruan. Kaya pag-uusapan pa natin ng mas mabuti ang mga bagay na ito. Isasama natin lahat ng nabanggit ko sa mga naunang live, pati lahat ng sources at research ni Fontana. Pagsasamahin natin lahat yon para magkaroon tayo ng mas malawak at buo na pananaw sa usapin. Maraming pag-atake sa Sevastopol. Maganda ang depensa nito, mas mahusay kaysa ibang bahagi ng Crimea. Ngunit humina ito nang ilipat ang karamihan ng fleet at malalaking barko palayo sa Sevastopol. Nakapagtipid sila kaya mas pinili nilang ilipat ang mga sistemang panlaban sa ere at iba pa sa mga bahagi ng Rostov. Kaya hindi na masyadong ginagamit ng mga Ruso ang Sebastopol dahil naging sobrang vulnerable na ito. Kaya hindi na ito ganoon kahalaga. Mas gusto nilang umatras at magdepensa ng mas malalim dahil limitado pa rin ang drone system ng mga Ukrainiano. Bukod pa rito, habang lumalayo ang distansya, mas tumataas ang kakayahan mong mapansin ang pag-atake at makapag-respond. Halimbawa, noong nagpapalipad ng mga drone ang mga Iranian papuntang Israel, umaabot ng 6 na oras bago makarating. Kaya halos may sapat na oras para harapin sila, ulitin ang pag-atake at iba pa. Kaya habang mas lumalayo ang distansya, mas nagiging mahirap ito. Pero kailangan sabihin na ang mga Ukrainian ay nakahanap ng mas marami at mas malikhaing paraan para tiyak na labanan ng banta sa ilalim ng dagat. Hindi naman kasi ganoon karami ang natira sa Russian fleet o kahit paano, hindi na talaga ito gaanong nakakatulong ngayon. Sa mga nangyayari, paminsan-minsan na lang sumasali ang maliliit na barko na nagpapakawala ng ilang kalibre missile na dinadagdag sa pangkalahatang pag-atake sa mga lungsod. Pero napakalit na lang talaga ng ambag nito 4, 8, 12 na mga missile, hindi na ito ganon kahalaga sa kabuuan. Tingnan natin ang kabuuang sitwasyon. Sa mga front para makita natin ng malinaw ang sitwasyon, kumbaga kung ano talaga ang nangyayari. Gusto ko munang hatiin ang usapan sa pagitan ng 2024, 25 at 26. Noong 2024 at 2025, ang mga Ruso ang may malinaw na inisyatiba sa lahat ng front, wala nang iba pa. Kaya nilang umatake halos saan man. Ngayon, hindi na ganon. Para bigyan kayo ng ideya, ang dahilan kung bakit tayo nagsasalita at hindi lang tayo, pati na rin ang mga militar at ang mga vlog ng Ruso ay nagsasabing tungkol sa posibilidad na kailangan ng panibagong mobilisasyon. Dahil sa ngayon, gaya ng makikita natin, kung dati ang lahat ng front ay kontrolado ng mga Ruso, ngayon ay papunta na tayo sa 50-50. May aktibo at defensive na front. Tinanong ako ni Glisic, sa tingin mo, pagkatapos ng digmaan, iboboto pa ba ng mga Ruso si Zelensky? Hindi na. Hindi na nila siya iboboto kung sakali man. Stravincerebbe. Malaking panalo si Zaluzny, Budanov at iba pa. Pero alam niya yon ng mabuti. Sobrang lampas na siya sa mga hangganan. Maliban na lang kung may mangyaring kamangha-mangha. Bumagsak ang hukbong Ruso, mabawi ang mga hangganan noong 90, isa at siya ay itataas sa Gloria. Pero kadalasan hindi. Ang mga lider ng digmaan ay kadalasang walang magandang kinabukasan pagkatapos. Sabi ng iba, si Churchill ang nagtuturo. Siya ang halimbawa, si Churchill. Kaya hatiin natin sila sa mga front. Sa front ng Kamyansky, nandoon ang mga Ukrainyano na itinataboy ang mga Ruso. Isipin ninyo na umabot na ang mga Ruso hanggang sa halos marating ang lugar na ito. Kaya sa particular na fronting ito, aktibo ang mga Ukrainyano, nagko-kontra-atake habang ang mga Ruso ay nagtatanggol at pasibo. Sa fronteng Orichiv, halos pareho lang na hindi gumagalaw ang magkabilang panig. Mayroong bahagyang opensibong aksyon mula sa panig ng mga Ruso. Pero talagang mahina lang.
Sa harapan ng Velika Novosilka, matagal nang sinusubukan ng mga Ruso na makalusot at subukang putulin ang umbok na nabuo sa pagitan ng Velika Novosilka, Kamyanske at Orichiv. Ito ay tiyak na isang aktibong harapan para sa mga Ruso. May maliit na problema, aktibo rin ang mga Ukranyano laban sa harapan ng mga Ruso sa hilaga ng Velika Novosilka. Tungkol naman sa harapan ng Pokrovs, halos hindi sila gumagalaw. Hindi gaanong gumagalaw ang mga Ruso sa harapang ito sa lugar na ito. Kaya nagsusukatan lang sila. May maliliit na aksyon pero wala namang mahalaga. Sa harapan ng Kostiantynivka, malinaw na ang mga Ruso ang umaatake. Ipapakita ko pa sa inyo mamaya gamit ang mga larawan. Ganun din sa harapan ng Chasiv-Chasivyar, Siversk, papuntang Kramatorsk at Sloviansk. Ganon din sa harapan ng Liman, pero ang mga Ukranyano ay umaatake sa harapan ng Liman mula Hilaga pababa sa timog, sa Kupiansk. Ang sitwasyon ay halos hindi gumagalaw. Sa Hilaga, halos walang galaw ang sitwasyon tulad sa Sumy at Kharkiv. Oo, may kaunting kalamangan pa rin ang mga Ruso sa aktibong front. Pero kung ikukumpara sa 2024-2025 kung saan walang aktibong front ng Ukrainyo maliban sa Kursk, malaki na ang ipinagbago ng sitwasyon. At para lang mapanatili ang pagsisikap patungo sa Kramatorsk at Sloviansk, pinipilit nilang itulak ang iba pang mga front. Halos lahat ng resources ay pinapadala para suportahan ang fronting ito. At kung titignan ng hugis gasuklay mula Laima Liman, Siversk hanggang Kostiantynivka, malinaw na yon mismo ang tunay na layunin. At Sloviansk, wala nang iba pa. Kaya malinaw na nagbago na talaga ang sitwasyon sa aspetong ito. Para maibalik ang mga Ruso sa antas ng aktibidad na sila ang may inisyatiba sa lahat ng harapan, gaya noong 2024-2025. Hindi ako nagsabi niyan, ipinakita ko na sa nakaraang live. Lahat ng militar at Russian blog ang nagsabi. Kailangan dito ng panibagong mobilisasyon, kailangan ng hindi bababa sa 300 hanggang 400,000 tao para makabalik sa ganoong antas. Sa pagpasok sa Sunrise Crew, pagod na ang mga tao at sundalo, gusto na nilang matapos ang lahat. Puno rin ng reservistang umalis at bumabalik ang paliparan sa Moscow. Sa totoo lang, marami talagang pagod. Dahil na rin, pagkatapos ng 5 taon ng digmaan na mas mahaba pa kaysa sa ikalawang digmaang pandaigdig, mas mahaba pa kaysa sa unang digmaang pandaigdig sa sariling bayan. Ano ang naidulot nito? At huwag ninyong sabihin sa akin ang veterinar na kamakailan lang ay nakuha ng mga Ruso sa hilagaan ng Kharkiv na may sukat na 1.49 km 2. Walang halaga, hindi ito ganon kahalaga. Patuloy pa rin silang sumusubok, pumapasok papunta sa Kupiansk, pero hindi naman nagbago ang pangkalahatang sitwasyon dito. Matatag na nakapwesto ang mga Ukranyano sa kanlurang bahagi, may landing presensya sa silangan at patuloy nilang hinaharangan ang anumang tangkang pagsalakay ng mga Ruso na hindi na rin ganon kalakas. Matindi at tuloy-tuloy gaya ng nangyari noong 2024 o 2025. Salamat. Sa lugar ng Siversk, Liman, patuloy na pumapasok ang mga Ruso, may mga geolokasyon din ng mga Ruso sa gitna ng Liman. Kaya bakit may kontratake ang mga Ukranyano sa hilaga ng Liman? Dahil ang Liman ay sobrang nasa ilalim ng presyon. Ang mga pinakahuling geolokasyon ng mga Ruso, ilang mga sundalo lang, sa totoo lang, nasa may bahagi pa sila ng riles ng tren sa Liman. Ibig sabihin nito na ang depensa ng Liman ay nagiging masyadong butas-butas sa isang banda. Ang butas-butas na ito ay mula sa isang Russian na mapa. Huwag ninyong sabihin gawa-gawa ko lang ang mga kontra-atake ng Ukraine. Mapa ito mula sa Russian think tank na Rybar. Ito mismo ang mapa ng Rybar na nagpapakita sa atin ng isang pag-atake ng Ukraine sa hilaga ng Liman, gaya ng makikita ninyo. Salamat sa lahat. Nakadash pa rin ito bilang teritoryong
Sabihin na nating pinagtatalunan pero sila mismo ang sila ang gumagawa ng mga mapang ito. Sa totoo lang, iba ang sitwasyon. Kung tapat ako, kalahati lang talaga ng ipinapakitang nakadash dito ang nakuha ng mga Ukrainyano. Pero napansin ko na nitong mga huli, pati ang mga Russian think tank ay gumagawa ng mga mapang medyo exaggerated tungkol sa mga aksyon ng Ukraine. May tendensya silang palakihin ang aksyon ng Ukraine. Siguro para ma-manage ang expectations kung sakaling bumagsak ang isang maliit na sektor o mga ganong bagay. Napansin ko na may hilig silang palakihin ang opensibong aksyon ng Ukraine. Huwag niyo akong tanungin kung bakit, pero makikita nyo paulit-ulit na lang yan. May tendensya silang palakihin kahit kami na sumusubaybay sa mga ganitong bagay. Sa totoo lang, alam namin na kalahati lang talaga ng sinasabing pagpasok ng Ukraine ang totoo. Ang mga mapa ng Russia mismo ang napapalaki nito. Hindi ko alam kung para sa internal na usapan, kung sakali para pamahalaan ang posibleng problema o para magbigay ng alarma. Hindi ko alam, pero masasabi ko sa inyo na ang mga mapa ng Russia sa panahong ito ay mas nagpapalaki pa kaysa sa mga mapa ng Ukraine tungkol sa parehong mga aksyon ng Ukraine. Interesante, interesante. Dito makikita ang aksyon na pinamamahalaan ng mga Ukrainyano salamat sa ang mga Ruso sa kabilang banda ay patuloy na sumisingit. Isa rin itong uri ng paunang babala o pamamahala ng isang problemang nangyayari. Habang ang mga Ruso ay sumisingit sa loob ng iman, sila ay inaatake sa gilid. Sa katunayan, nandoon ang Azov. Kung may magtatanong kung sino ang Azov, nandoon ang hukbong Azov. Pansinin na habang nangyayari ito, may mga dumarating din mula sa ibaba para subukang alisin ang malaking hinlalaki. Itong malaking daliri ng Rusya na sumingit sa hilaga ng iman. Pansinin na habang sila ay inaatake sa hilaga ng iman. Ngayon, patuloy pa rin ang mga Ruso sa timog na sinusubukang kunin ang lungsod. Nagdadasal na lang sila sa kung anong nangyayari sa hilaga, bukod pa ron. Medyo exaggerated ang Russian mapa dahil pinapakita nitong halos nasa loob na sila ng Liman at makakuha na ng ilang distrito. Sa totoo lang, wala tayong geolocalization na nagpapatunay na nakuha na talaga ang isang bahagi ng Liman. Sa panig ng Russia, meron namang mga geolocalization ng ilang sundalong Ruso. Gaya ng sinabi natin, lampas pa ito sa mga lugar na alam nating naroon ang mga Ruso. Dito, pinag-uusapan na natin mismo ang riles ng tren. Ibig sabihin, ang kanilang mga paglusot. Gumagawa sila ng halos kaparehong sitwasyon sa Liman na nangyayari rin sa Kostiantynivka. Malaki ang posibilidad na mas malala ang sitwasyon sa Liman kaysa sa sinasabi ng mga Ukrainian na mapa dahil ang pag-atake ng Ukraine kasama ang Azov at ang kanilang Army Corps na siyang elite sa lahat ng elite ay ginagamit mo lang kapag kailangang ayusin ang isang sitwasyong sobrang delikado na. At ang katotohanang may mga geolokasyon ng mga sundalong Ruso na nasa loob mismo ng Liman, halos nasa likuran ng El Iman, ay nagpapaisip sa akin na hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Tungkol sa El Iman, naniniwala ako na nakapwesto ng mga Ruso kahit papaano sa mga labas ng lungsod. Sinimulan na nilang gawin ang parehong ginawa nila sa Kostiantynivka at sinusubukan kunin ang El Iman mula sa magkabilang panig. Kaya ang pag-atake, ang kontra-atake ng Ukraine ay para subukang itaas muli ang sitwasyon o ilihis. Mukhang sa kasalukuyan, mas interesado ang mga Ruso na magpasok na reserba para kunin ang Liman kaysa ayusin ang sitwasyon. Kaunti pa sa hilaga. Tulad ng nakita natin sa usapan tungkol sa terrain, tiyak na mas mahalaga para sa kanila na kunin ang El Iman bilang base ng logistika para makalapit sa Sloviansk. Mula sa hilaga, isipin ninyo na ang El Iman ay narito sa itaas, kaunti pa sa hilaga,
kaya inuuna nila yon kaysa sa lupang nakuha nila sa Hilaga. Pansinin na ang opensibong pagsisikap ng mga Ruso mula Siversk at Chasiv Yar ay may dalawang pangunahing layunin. Ang una ay ang dahan-dahang makarating sa Mykolaiivka kung saan may mataas na lupa at mula roon ay maaaring gamitin ng mga Ruso ang mga dung lugar. Sa katunayan, ayon na rin sa kumpirmasyon ng mga sanggunian ng Ukraine, ang kalsada papuntang Kramatorsk ay tinatarget na ng mga drone ng mga Ruso. Hindi ako ang nagsasabi nito, ipapakita ko sa inyo isang artikulo mula sa Ukraine. Kaya ipinapakita nito kung gaano lumawak ang lugar ng labanan, kasama na ang Kramatorsk at Sloviansk na technical na mga lungsod na nasa harapan na. Dumarating ang mga drone ng Rusya at tinatamaan nila ang mga sasakyan sa kalsada. Punta tayo sa sitwasyon sa Kostiantynivka na siyang pinaka-pinag-uusapan. Kaya sa isang banda, may mga Ruso tayo na kailangan magtipid ng lakas para mapanatili ang mga fronteng talagang mahalaga sa kanila, sa tingin ko pati na rin sa antas ng politika. Sa kabilang banda, sinusubukan ng mga Ukranyano sa lahat ng paraan na mapanatili ang Kostiantynivka at Liman. Dahil kapag gumagsak ang dalawa, tiyak na ang susunod na labanan ay magsisimula na talagang malapit na sa Kramatorsk at Sloviansk. Naniniwala ako na napakahalaga ng usaping ito para sa mga Ruso. Dahil, syempre, ang pagsakop sa Donbas ay magiging unang senyales ng tagumpay na maaaring magbigay sa kanila ng paraan palabas sa digmaang ito. Sabihin nating nakuha at napalaya namin ang Donbas, isa sa mga layunin namin, Ate BP. Sa totoo lang, magtatanong ang isa, pero bakit kayo sumusugod papuntang Zaporizhia? Bakit kayo sumusugod papuntang Sumy? Bakit gusto ninyong kunin ang Kupiansk at Ababa pa? Malinaw na ito ay pagbabago ng mga layunin based sa mga available na resources, wala na silang pareho o nag-a-adjust sila. Inaangkop sa pinakamababang layunin na siya namang layunin. Kung ang layunin noong 2024-2025 ay pabagsakin sa pamamagitan ng pagsugod sa lahat ng harapan ang mga Ukranyano. Halos nagawa na nila yon kasi nalampasan na nila ang huling depensa ng mga Ukranyano. Sa katunayan, nakarating pa sila sa Loskala, ginagawa ng Azov. Kaya ito ay isang problema, hindi ito problema. Problema, hindi. Ang mga pinakamagagaling na unit. Bilang pagtatapos, pag-usapan natin ang tag-init ng nakaraang taon. Ngayon, alam na ng mga Ruso na hindi nila kayang panatilihin ang bilis ng presyon at gastos sa 2024 at 2025. Kaya inuuna nila ang mga layuning ito gamit ang kanilang resources. Dito, ang isa pang usapan ay kung ano ang ginagawa ng mga Ukranyano. Sinusubukan ng mga Ukranyano na pabagalin ang mga Ruso sa paglapit sa Donbas at kaya pati sa Kramatorsk at Sloviansk. Pero sinusubukan din nilang samantalahin ang katotohanang inaalis ng mga Ruso ang kanilang resources sa isang bahagi para ilipat sa iba, para makagawa ng mga pag-atake at marahil kahit ilang limitadong opensiba doon sa mga lugar kung saan kinukuha ng mga Ruso ang kanilang resources. Hindi maiwasang tamaan ang pinakamahinang bahagi. Gumagana rin ito sa magkabilang panig. Ipapaliwanag ko pa ng mas malinaw. Kung atakehin at pahihinayin ng mga Ukranyano ang parehong mga lugar kung saan kumukuha o hindi pinapalakasan ng mga Ruso dahil kailangan nilang palakasin ang iba pang lugar. Nabubuo ang kondisyon para makagawa ng kontra-atake at mabawi ang teritoryo o ang kondisyon kung saan kailangang ilihis ng mga Ruso ang kanilang mga yaman mula sa lugar na inaatake nila para punan ang depensa sa ibang lugar. Kung hindi sapat, kaya pareho ang paraan. Sa mga Ukranyano, ganito ito. Kapag pinahina ng mga Ruso ang lugar, pwedeng makinabang at mabawi ng mga Ukranyano ang posisyon. Kung hindi, kung ililihis naman nila ang mga yaman mula sa pangunahing pagsisikap, ayos lang din yon, pareho lang. Para sa mga Ukranyano, ibig sabihin nito ay mas mapoprotektahan nila na mas maayos ang Kostiantynivka, Liman, Siver, Tramatov, Sloviansk, Druzhivka at lahat ng iba pang lugar. Kaya paano ninyo nakikita ang ganitong uri ng estratehiya, pasibo, aktibo, na umaangkop depende sa sitwasyon?
Sa palagay ko, ito ay angkop para sa mga Ukranyano. Pinipirmi nila ang mga kalaban sa lupa at sinasamantala nila ito, tinitingnan kung may pagkakataon o wala. Sa kabila nito, sa kasalukuyang bilis ng paglusob ng mga Ruso sa lugar ng Kostiantynivka, malamang ng Kostiantynivka ay babagsak o halos tuluyang mapupunta sa kamay ng mga Ruso ngayong tag-init. Sa kasalukuyang bilis, halos kapareho tayo ng yugto na nangyari sa Pokrovsk. Mas marami ang mga pablusot ng mga Ruso kaysa sa mga naiuulat o naikukwento. Ibinahagi ni Playframi ang ulat na ito mula sa mga Ukranyano mismo. Kaya hindi iba, kaya ikukwento ko ito sa inyo gamit ang kanilang. Mga patotoo, sinasabi ng ilan na sa mga araw na ito sa Kostiantynivka nagaganap ang pangunahing labanan ng kampanya na yung tag-init ng 2026. Ang mga susunod na linggo ay maaring maging critical para sa mahalagang lungsod sa Donetsk. Ang mga Ruso ay kumalat na ng husto sa lungsod, kaya't ang pagpapaalis sa kanila ron ay maaari maging isang mahirap na gawain. Nanganganib na mawala ng Kostiantynivka ang mga sandatahang lakas ng Ukraine. Uulitin ko, ito ay mga panayam sa mga komandante na nagtatanggol sa direksyong ito. Karamihan sa kanila ay pumayag magsalita tungkol sa kalagayan ng lungsod basta't hindi sila makikilala, kaya't naging tapat ang kanilang mga pahayag. Sabi nila, ang kalaban ay nasa ilalim ng takip ng mga sabihin na nating berdeng linya ng mga puno. Dahil hinahati ng mga ito ang mga bukirin na maaari mong samantalahin. Nakapasok sila sa loob gamit ang impanterya at unang naitala ang kalaban sa lungsod noong Oktubre 2025. At isa na itong malaking paglusot, nangyari na noong tagsibol ng 2026 ng kalaban sa ilalim ng takip ng mga halaman ay nagsimulang pumasok ng direkta sa lungsod. Marami na sa kanilang grupo ang nakapasok sa lungsod at ang ating impanterya ay nakikipaglaban na sa mga labanan sa lungsod sa gilid mismo ng Kostiantynivka ayon sa komander ng mga batalyon ng drone ng ika-28 Mekanisadong Brigada. Basahin ninyo ang artikulong ito na interesante at ako na ang magpapaliwanag. Ang good naman ay para ipakita sa inyo kung saan nagmula ang pinagmulan ng impormasyon. Lahat ng mga komandante ng Ukraine, halos lahat sila, ay pesimista. Sinasabi nila ng malinaw na kung may 250 hanggang 300 na sundalong Ruso na nasa loob na, napakababa ng tsansa nilang mapaatras pa ang mga ito. Mas marami ang kalaban kaysa sa kanila. Bukod dito, ipinakita ni na Clement Mulin at iba pang analista kung paano napakaraming geolokasyon sa dalawang kalsadang ito. Sa likod ng Kostiantynivka, mistulang sementeryo na ng mga sasakyan. Kinumpirma rin sa atin ang parehong bagay ng panayam na ito sa maraming komandanteng Ukrayano sa sektor ng Kostiantynivka. Sabi nila, oo, nakakapagdala pa kami ng ilang bagay sa paglalakad o gamit ang mga drone, pero ang pumunta doon gamit ang sasakyan ay imposibleng mangyari. Halos palaging pinupunteriya ng mga drone ng Ruso ang kalsada, kaya parang sementeryo ng mga sasakyan doon. Ipinakita ko na sa inyo sa mga naunang live ang ilang satellite images ng mga kalsadang punong-puno ng wasak na sasakyan. Kaya sinasabi nila na nakakaya pa naming magpadala ng supply sa aming mga tropa sa loob ng Kostiantynivka pero palaging mas limitado na. Kaya kung dadami at mananatili ang bilang ng mga sundalong Ruso sa loob ng lungsod, napakaliit ng tsansa nating mapali sila. Simple lang, susubukan lang naming pigilan sila at magpalipas ng oras para saan? Para patuloy na patibayin ang mga lugar sa likuran, lahat ng mga linyang ito na ginagawa nila at dito natin makikita kung ano ang magiging galaw ng mga Ruso. Ang pagkakakuha sa Kostiantynivka ay hindi isang panganib ng paglulunsad para magkaroon ng pagsabog. Ang Kostiantynivka ay hindi isang trampolin para sa paglulunsad. Ito ay kakaiba. Oo, may mga video rin na naidokumento ng Kyiv Independent at iba pa. Tungkol naman sa kalsadang paparating, ito ay trampolin. Ang Kostiantynivka o Kostantinika ay nahahati sa dalawa halos ng ilog kaya mas madali para sa mga Ukranyano doon. Ang trampolin ay medyo, ang mga trampolin ng paglusot ay humihinto mismo kung saan naroon ang mga gilid-gilid ng ilog. Kaya, sa totoo lang, ang lugar na mas mahusay na napoprotektahan ng mga Ukranyano ay itong containment dito sa bahaging ito.
Ang ibang mga lugar ay mas madali talagang pasukin. Dumaan ng mga Ruso mula sa Ilinivka, Berestove, dumadaan sila mula sa Hilaga. Hindi maiwasan na unti-unting magsasara ang mga puwang at kaya halos tiyak ng syudad ay mawawala na, sinasabi rin ito ng mga commander. Isang usapin ito ng paano at kailan, at ang paano at kailan na yon ay mahalaga para sa mga Ukranyano dahil ang paano at kailan na yon. Kung sa dulo ng tag-init ito mangyari, aabutan ng mga Ruso ng tag-ulan at taglamig. Magbibigay ito sa kanila ng maraming oras para patibayin ang kanilang posisyon sa likuran. Sa kabilang banda, interesante ang sitwasyon sa likuran dahil kung titingnan natin sa mapa, ang kalagayan ng Kostiantynivka ay nasa isang lambak talaga. Lahat ng lugar na ito dito ay mababa. Kapag nakuha ng mga Ruso ang Kostiantynivka, hindi sila aakyat sa kahabaan ng kalsada. Malaki ang posibilidad na susubukan nilang samantalahin ang harapan sa hilaga ng Chasiv-Chasviar, pag-isahin ang dalawang harapang ito. Ibig sabihin yung isa na nasa timog ng Siversko sa harap ng Bakhmut, isipin ninyo na nandito ang Bakhmut. At susubukan nilang kontrolin ang bahaging ito dito. Ang bahaging ito ay ang maburol na lugar na halos nasa likuran ng Olksevo-Druzhivka. Kapag nakuha mo ang maburol na lugar na ito, makokontrol mo rin ang kalsada, ang dalawang kalsada na naguugnay sa Olksevo-Druzhivka at Druzhivka papuntang Kramatorsk, Sloviansk. Dito, kaya na ng mga drone operator ng Russia mag-operate mula Krasivka sa halos buong lugar. Kaya malamang na susubukan nilang pumwesto sa mga burol na ito, putulin ang Olksevo, Druzhivka at Druzhivka. At sa parehong oras ay subukang sakupin ang mga ito. Pinipilit ang mga Ukrainian na lumikas papuntang Kramatorsk, Kramotr, Sloviansk. Ngunit hindi daraan ang mga Ruso sa diretsong daan ng lambak. Ang gagawin nila ay kunin ang mga burol. Sa ganitong paraan, kaya sa tingin ko, susubukan nilang harangin ang kalsada sa itaas ng Olksevo, Druzhivka at makarating doon mula sa timog kapag napilitan nilang umatras ang mga Ukrainian. Kaya ang totoong labanan para sa Kramatorsk at Sloviansk ay magaganap sa paligid ng lugar na ito. Sinusubukan ng mga Ukrainian na hawakan ang Mykolaiivka dahil may mga mataas na lugar doon. Kaya sa huli, malamang na ito ang magiging harapan. Kapag nakuha na ang Liman, susubukan ng mga Ruso na makarating din mula sa kabilang panig. Ito na ang huling labanan. Sa kasalukuyang bilis ng mga pangyayari, tandaan na hindi natin pwedeng ipagpalagay na mananatiling pareho ang lahat ng bagay. Sa totoo lang, kung bukas magising si Putin, ilang daang metro lang si ganito't ganon. 200, 200 at 20, 200 at 40, ito ang taas-baba na meron sa lugar na iyon. Sa tingin ko, di abot ng 200 at 60 para lang ideya. Pero sa mundo ng drone, yung 200 metro na yan ay malaking bagay pagdating sa komunikasyon sa drone. Mas mahirap kapag nasa ibaba ka, hindi dahil sa tanawin, kundi sa linya ng komunikasyon. Balik tayo sa sinasabi ko. Pagdating sa oras at kung ano ang nangyayari, mahirap isipin na lahat ay palaging pare-pareho. Gaya ng sabi ko, kung bukas magpapamobilisa sila ng 500,000 tao at muling magiging aktibo sa lahat ng front, pwedeng bumilis ang mga pangyayari. Pero kung mananatili sila sa kasalukuyang antas, ang pinaka-positibong timeline para sa mga Ruso ay ang pagsakop sa Kostiantynivka ngayong tag-init. Linya Taglagas, Taglamig ang mga burol. Para mapasakamay ang Kramatorsk at Sloviansk, pinag-uusapan natin ang katapusan ng 2027. Sa kasalukuyang mapasakamay at Sloviansk, 2027. Top. Kung mananatiling matatag ang lahat, hindi ito mangyayari, pareho sa panig ng Ukrainian at Ruso. Pero ipagpalagay natin na mananatiling matatag ang lahat, halos pareho sa antas ng puwersa, pagpasok at bilis.
lalo na sa loob ng urbanong lugar, ganon pa rin yon. At napansin natin na kung may isang bagay na palaging nangyayari sa digmang ito, kapag ang isang urbanong lugar ay ipinagtatanggol, kahit maliit lang ang lungsod, mga 60,000 o 70,000 ang populasyon, inaabot ng mahigit isang taon bago ito makuha. Totoo ito sa Bakhmut, totoo rin sa Kostiantynivka, Pokrovsk, Mirnohrad, Siversk. Sa katunayan, ang Siversk ay nasa harapan na mula noon pa. Kaya siguradong kapag napunta ka sa isang urbanong lugar kung saan hindi gaanong mahalaga ang bilang, lalo na sa mga unang yugto, sobrang humahaba ang panahon ng labanan. Dahil wala ka ng kalamangan sa drone, artillery at mga nakabaluting sasakyan, kahit bihira silang gamitin. Kaya talagang tumatagal ang sitwasyon. At ang Kramatorsk at Sloviansk, para bigyan kayo ng idea, ang dalawang lungsod na yan kapag pinagsama ay mga 6 o 7 beses ang laki kumpara sa Pokrovsk o Kostiantynivka. Kaya ang isang labanan sa lungsod para sa Kramatorsk at Sloviansk ay parang maliit na Stalingrado. Salamat! Ibig sabihin, kailangang magkaisa ang mga Ruso sa 4 na front, Kostiantynivka, Siversk, Chasivyar at Liman para makarating doon. Bukod pa rito, liliit ang front, magiging mas maliit ito. Kung hindi pantay ang front, mas maraming unit ang kailangan para matakpan. Parang kumuha ka ng lubid, 'di ba? Kung kukuha ka ng lubid na 10 cm at hinawakan mo ito ng tuwid, isang bagay 'yon. Pero kung kailangan mo na itong baluktutin, mas marami kang kakailanganin. Kaya pati ang bilang ng mga unit ng Ukraine na nakikita nating kalat-kalat dito sa lugar na ito ay makokonsentra dito sa bahaging ito. Ibig sabihin nito ay isang napakamadugong nga labanan sa lungsod para sa magkabilang panig. Halimbawa lang ito, susuriin din natin ang ibang sektor. Samantala, nagpapasalamat ako sa sponsor natin ngayon na syempre ay ang kaibigan natin si Inconi na personal kong ginagamit. Kaya tandaan ninyo na may espesyal na alok para sa komunidad gamit ang link ng Parabellum. Bukod pa ron, sinusuportahan nyo ang channel at aming gawain, kaya nakakagawa kami ng mga video kahit hindi ko na iniintindi ang views at mas maliliit na paksa gaya ng madalas naming ginagawa. Iniisip ko na tulad ko, araw-araw din kayong nakakatanggap ng spam na email mula sa hindi maalalang serbisyo o nakakainis na mga otomatikong tawag para mag-alok ng promo at iba pa. Kung naguguluhan kayo kung paano kayo napasama sa kanilang listahan, tandaan nyo na kung minsan ay nag-register kayo sa isang website o serbisyo na kunyari ay libre, kung may isang bagay na libre, ibig sabihin kayo mismo ang produkto. Kayo ang gusto nila, ang inyong mga datos at impormasyon. Kaya ano ang ginagawa ni Inconi? Si Inconi sa madaling salita ay tumatayong tagapamagitan at kinokontak niya ang lahat ng data broker, sinasabihan silang tanggalin ang inyong mga datos na napakahalaga, siya ang namamagitan para sa inyo. At sa madaling salita, binubura niya kayo. Nakakatulong ito, hindi lang maiwasan ang pagbebenta ng datos para sa marketing, kundi pa di mabawasan ng spam at di ka nais-nais na tawag. Bukod dito, nababawasan ang panganib na magamit ang mga impormasyon sa panlilinlang o targeted na attack. Kaya mas kaunting datos online ay nangangahulugan ng mas kaunting visibility. Sige ba? Tandaan, sa Inconi, hindi nila binebenta datos nyo, di tulad ng iba. Oo, medyo may kamahalan pero sa totoo lang, napakaliit lang ang halaga nito. Kung gagamitin ninyo ang aking discount code, makakakuha kayo ng 60% na diskwento. Makikita ninyo ang link sa description, sa channel, sa chat at sa nakapin na komento. Tandaan, kung di nila kayo makita, di nila kayo magagambala. Kaya mga Gino, ang gumagawa nito ay sumusuporta sa channel at kung gaano kahalaga ang binibigay ninyo sa inyong oras, yan pa rin ang aking tanong. Mababawasan ng 10 istorbo na tawag kada buwan at matitipid ang oras. Hindi ko alam sa inyo, pero ako talagang naiistorbo. Kaya lumipat na tayo sa ibang sitwasyon. Ang iba pang mga sitwasyon ay talagang interesante. Kasi sa huli, kung titignan natin ang kabuuan ng mga nangyayari, napagtatanto natin na ang pagrasyonalisa ng mga resources ay isang bagay na malamang na kailangang gawin din ng mga Ukrainyano na kailangang magdesisyon kung ano ang ipagtatanggol at ano ang hindi ipagtatanggol.
Kaya makikita ninyo ang sektor ng Siversk, sektor ng Kostiantynivka. Ito ang sektor sa kaliwa ng Kostiantynivka na kung mapapansin ninyo ay naging aktibo ulit. Dati ay tahimik, ngayon ay aktibo na ulit. Kung pagbabasehan natin ito, susubukan ng mga Ruso na umakyat para salakayin mula sa likod ang dalawang lungsod na ito, Orkshevo-Drusivka at Drusivka na nasa lambak na ito. Pansinin na kasabay nito ay sinusubukan din nilang umakyat sa kahabaan ng Stepanivka, Dovobalka at Troskizhne na halos nasa gilid ng Kostiantynivka. Ang Kostiantynivka ay bahagyang nasa kanan ng Dovobalka. Tungkol naman sa sektor ng Pokrovsk, Kreshin, gaya ng nakikita ninyo, patuloy na sumusulong ang mga Ruso. Pero kung titingnan natin ang mapang ito, o tiningnan natin ito 3 buwan nang nakalipas, wala namang malaking pagkakaiba, pati na rin 5 buwan nang nakalipas. Pagkatapos makuha ang Kreshin, at dahil na rin maraming unit ng Ukrainyano sa lugar, wala nang naging malaking pagsulong mula sa mga unit ng Ruso. Gaya ng nakikita ninyo, napakaliit lang talaga ng mga pagbabago araw-araw. Ito naman ang sektor sa Mastimog kung saan inaatake ng mga Ukrainyano ang tagiliran, sa madaling salita, ng opensiba ng Ruso na mula Uliay-Pole papuntang Oblast ng Zaporizhia papuntang Orekhiv. Makikita ninyo, dito ay nabawi ng mga Ukrainyano ang 16 na kilometro kwadrado sa isang lugar at mga 7 o 8 pa sa kabila, at kamakailan lang ay nagtipon ng maraming unit ang mga Ruso dito. Pinag-uusapan natin ang hilaga ng Velika Novosilka marahil para subukan nilang pigilan ang aksyong ito. Ukrainya, na sa unang pagkakataon mula nang masakop ng mga Ruso ang Velika Novosilka, ay halos muling nababawi na ang mga sistemang depensibong ito ng Ukrainya na nasa hilaga ng Velika Novosilka. Isa itong pagpasok, 1 kilos ng mga kontra-atake na medyo limitado, hindi naman masyadong malakas, pero dumarami na. Lalo na dahil sa bahaging ito. Nagpasya ang mga Ruso na mag-ipon ng puwersa sa hilaga ng Velika Novosilka at nagpasya ring ilipat ang iba pang puwersa sa paligid ng Uspenivka. Bakit? Malamang nasusubukan nilang magsagawa ng kontra-attack mula sa magkabilang panid gamit ang mga puwersang nasa hilaga at ang mga puwersang nasa Uspenivka. Dahil kung lalapit ang mga Ukrainyano sa likuran ng Uspenivka, halos mapuputol nila ang logistika ng mga Ruso na sinusubukang sumulong mula Uliay-Pole papuntang Ternovat at lahat ng iba pa. Kaya, dahil na nakikita ninyo, may aksyon at kontra-aksyon na iba sa 2024-25 kung kailan nagtatanggol lang ang mga Ukrainyano. Ngayon, mas parang pindulo ang epekto. Mapapansin din na kahit ang mga mapa ng mga Ruso, itong mapa ng Rybar ay ipinapakita na malalim na rin ang mga Ukrainyano sa bahagi ng Novomikhailivka para lang magbigay ng ideya. Kaya sila rin sa kabilang panig ay kinukumpirma na itong mga opensibang aksyon ng mga Ukrainyano ay talagang malakas ang pagtulak. Sa kabilang banda, ang mga Ruso mula sa sektor ng Uliay-Pole ay patuloy na sumusubok tumawid sa ilog at magtatag ng base para subukang lampasan ng Orekhiv mula sa gilid, pati na ang buong sektor ng Zaporizhia. Kaya, kung titingnan natin ang nakuha at nawala base sa kilometro kwadrado, mapapansin natin na ang mga Ruso ay nawalan ng 11 kilometro kwadrado. Sa hilaga ng Liman, 11 sa hilaga ng Velika Novosilka, ang mga Ruso ay nakakuha ng 14, 21, 22. Kaya sa huli, halos tabla lang. Palagi kong sinasabi, pero ang mga kilometro kwadrado ay hindi na natin ginagamit bilang batayan. Ngayon, ginagamit na natin ang batayan ng estratehikong halaga ng lupang nakuha na kinabibilangan ng taas, presensya ng mga sistemang depensibo, urbanong lugar, mga kalsada, halaga sa logistika at iba pa. Kaya, kung makuha man ng mga Ukrainyano ang 100 kilometro kwadradong lupa, pero mawala naman sa kanila ang Liman at Kostiantynivka. Mula sa pananaw ng puntos, ibig sabihin sa halaga ng lupang nakuha o nawala, mas mahalaga pa rin ang dalawang sentrong lohistikal, urban at iba pa. Hindi ibig sabihin nito na ang halaga ng lupang makukuha o nakuha ng mga Ukrainyano ay hindi pwedeng magdulot ng karagdagang problema para sa mga Ruso.
gaya ng posibleng pagdating sa kulipole o mga katulad na bagay. Pero sa pangkalahatan, kumpara sa nakita noong 2014-2015, dito makikita ang pabago-bagong epekto. May nakukuha ka sa isang panig pero may nawawala sa kabila. Siyempre, kailangan isaalang-alang na ang mga Ruso ay nakatutok sa pagkuha ng Kostiantynivka para makarating sa Kramatorsk at Sloviansk. Kaya doon sila nakakakuha ng mga tagumpay kapalit ng ibang mga teritoryo. Sa tingin ko, pabor ito sa mga Ukraino dahil nagpapabagal ito sa lahat at patuloy silang nakakapag-develop gaya ng nakita natin ng mga drone at mga underwater drone. Tumataas ang kanilang kakayahang stratehiko na tamaan ng Rusya, kaya tumataas din ang kakayahan nilang magdulot ng mga problemang politikal o sabihin na natin problema sa imahe ng Rusya. Tumataas ito araw-araw na lumilipas. Kaya naman, tumataas din kumbaga ang kanilang leverage sa digmaang ito. Hindi maiiwasan, naniniwala akong dapat pumili ang Rusya. Kailangan nilang magmobilisa ng mga bagong puwersa o tapusin na lang ito sa Donbas kung kaya nila. Sa ngayon, hindi pa sila nasa posisyon para tapusin ang digmaan na ito dahil wala silang mapapala at kaya sila ay nasa ganitong kalagayan. Naniniwala ako ng mga politikong Ruso ay nagtatanong ngayon, isa, paano lalabas dito? At dalawa, paano mapapamahalaan sa loob ng bansa ang desisyong na kailangan nilang gawin? Sa panahon ng malalaking problema sa bansa, tulad ng mga drone ng Ukraine na tumatama sa refinery ng Moscow at posibleng lumala pa. Isa itong malaking problema mula sa pananaw ng estratehiya. Kaya naniniwala ako na kung mapapatuloy ito, hindi may iwasan. Ang mga pagpipiliang ito ay magiging matindi. Inamin ko na may mga problema ang mga Ukranyano sa kanilang mga tauhan. May mga problema sila sa mga resources, pero siguradong mas katanggap-tanggap at mas pabor ang sitwasyong ito kaysa sa sitwasyon noong 2024-25. Kaya kailangan din nilang humanap ng paraan para hindi mapahiya. At iyon ang solusyon na kailangang ilabas ng mga lider ng Russia mula sa kanilang sombrero. Nariyan pa rin ang signo sa silangan. Kapag nagising si Putin matapos ang internet censorship, magpapadala siya ng 500,000 sundalo at doon magkakaproblema ang mga Ukrayano. Klaro ako, kung kukuha si Putin ng panibagong 500,000 na Ruso at ipadadala sila sa opensiba gaya ng ginawa noong 2024-25 at gagawin ulit ito sa 2027-28 na may isa pang kalahating milyong sundalo, mahihirapan talaga ang mga Ukranyano na makaligtas muli. Nakaligtas sila pero sobrang hirap at pilit noong huli. At ang sobrang lamig ng taglamig, ang pagtanggal ng Starlink at ang internal na pagputol ng internet ay tiyak na nakatulton sa Russia. Pero 2 taon ng opensiba tulad ng sa 2024-25 ay magdudulot ng krisis sa Ukraine, maliban na lang kung magsasagawa rin ng Ukraine ng malawakang pagre-recruit. Isang bagay na lagi nilang iniiwasan. Tulad ng nakikita ninyo, bawat galaw ay may katapat na galaw. Kung ipagpapalagay na pareho ang mga desisyon at pamamalakad sa 2027-28 2 taon ng opensiba ay hindi kakayanin ng Ukraine. Kaya bang pamahalaan ito pagdating sa mga pagkalugi, tagal ng digmaan at mga pampulitikang desisyon para sa Russia? Naniniwala ako na ito ang tanong na tinatanong ng mga lider ng Russia. Kung kaya pa ba nilang tiisin ng isa pang 2024-25? Salamat sa lahat ng sumubaybay. Makikita ninyo ang mga pinagkunan sa deskripsyon. Magkita-kita tayo sa Biyernes para sa isang napaka-espesipikong pagsusuri tungkol sa isyu ng koridor, ng mga depensang panghimpapawid ng Russia, paggamit ng mga drone, pati na rin sa mga depensa ng Ukraine. Isang maliit na spoiler, sa huling pag-atake ng mga missile ng Russia, sa 79 na missile karamihan ay ballistic na inilunsad ng mga Ruso, 7 lang ang na-intercept ng mga Ukrainian. Ibig sabihin nito, kulang ang Patriot kaya nais nilang gumawa ng sariling sistema. Pag-uusapan pa natin ito sa Biyernes. Salamat sa inyo lahat at magandang gabi.